Banner story ng Manila Standard natin. Most Pinoys are ready to defend the Philippines. Aba, nagpa-survey ang Okta, Colonel. 8 out of every 10 Filipinos handa, ready and willing to defend the country and safeguard national territory, which is good. Dami palang makabayan sa ating mga Pilipino. But ito nga how do you I'm sure maraming gustong malaman na kung paano maging reservist ng Armed Forces of the Philippines. Nakikita natin, ang dami ng celebrities, si Charo Santos, si Direk Rory Quintos, si Gerald Anderson, mga celebrities na talaga. Galing ng marketing, no? So, Nakakainganyo. apart from yung, di ba, sinagot mo, oo, I'm ready to defend the Philippines against foreign aggressors. But more than that, nako, magiging reservist ako. How do we go about that? At saka anong age limit? Yes, ma'am, no. Una po sa lahat, nagpapasalamat muna kami sa mga ating kababayan, no, mga Pilipino po na nagsasabi nga po na 8 out of 10 Filipinos trust the AFP and 7 out of 10 Filipinos are willing to fight with the AFP. And napakalaki po itong nakakataba po ng puso sa bawat miyembro po ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na pinagkakatiwalaan po kami at nais po nilang sumama sa ating hanay. Nakikita po, no, yung sense of patriotism and nationalism po natin ay nag-aalab po talaga ang puso ng bawat mamamayang Pilipino dito. So with the reservists po, ma'am, no, tatanggalin lang po natin yung notion na yung reservist po ay talagang dadalhin sa front lines and makikipaglaban. So meron po silang training din na i-handle. Una po sa lahat, mamimili sila kung Air Force, Army, or Navy. But to their capacity, ma'am, they can help us out. So yung mga lawyers po can help us in our legal battles. Yung ating mga doktor, pwede din po silang tumulong in terms of rendering service in our camps. And over and above that, in times of conflict, pwede din po sila to treat po, no, our wounded personnel. So marami pong ibang tranches, iba't iba kung ano po yung kanilang specializations and skill set they can offer to the table po, no, as reserve forces. So alam po natin na itong mga ating kababayan, professionals po sila, they have their own jobs as well. But ito po being reservist is offering a life of service for our country. So ang gusto din po natin i-point out dito, ma'am, sa ating pong Okta survey, ang ating mga kabataan po. Sana po, with the demographics that have been shown, ito pong mga age limit po na medyo mature, ang napakataas po ng pagsuporta sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas. So ang gusto po din natin dyan, ang atin pong mga kabataan ay mahimok po, no, na to live a life of service as well. So they can join us po, pwede po silang mag-enlist, pwede po silang mag-join as officers, no? They can enter PMA or OCS, and meron din po dyan, no, syempre, ang pag-join po sa ating ROTC para po nandyan po ma-inculcate sa kanila ang disiplina at ang pagmamahal sa ating bansa and by rendering services to our nation. I'm just curious, Colonel, if you're actively recruiting mga ganito, mga reservists, or it's purely voluntary? Yes, ma'am, no, it's voluntary po. Bukas po ang hanay ng ating Armed Forces of the Philippines to take in the reserve forces. So reserve forces po natin are force multipliers, no? So ang nangyari po diyan, katulad po nitong huli, no, dami po nating reservists na nag-join diyan po sa Batanes. And makikita niyo po, hindi lang po 'yan sa defense lang po. Even for humanitarian and assistance and disaster response, napakalaking tulong po ng ating reserve forces. So nung ito pong nakaraang mga sakuna na dumating, no, may 7 bagyo po na sunod-sunod na dumating dito sa ating bayan, no, napakalaking tulong po ng ating reserve forces. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.